kasi ng interview etong si Senator Amy. At etong ipapakita ko sa inyo ay isa sa mga part ng interview po niya na kung saan mga kababayan, natanong siya kung sang-ayon ba siya na kailangang humarap ng dating Pangulo sa International Criminal Court at ito po yung naging sagot niya. Pakinggan po natin mga kababayan. Sangayon ka ba na kailangan humarap ng dating Pangulo sa International Criminal Court? Ayokong nanghihimasok ang mga dayuhan sa atin. Talagang insulto sa ating judiciary na ang taas-taas naman ng pagtingin ko sa kanila kahit mabagal. Sa madalit salita, kaya ayaw ni Senator Amy Marcos na pumasok yung mga dayuhan at imbestigahan etong si Digong. Ang gusto niya mga kababayan, etong si Duterte dito pagbayaran yung kanya mga kasalanan sa ating bansa. Ang tanong, sino ba ang maglalakas ng loob na imbestigahan etong si Duterte? Mismong si Duterte na nga nagsalita mga kababayan kung paano niya hamunin ang Department of Justice. Diba nung sinabi niya na matagal na nga daw siyang nagtutumba ng tao pero ni minsan nagtataka daw siya bakit hindi siya nakakasuhan ng Department of Justice. So ngayon, ang tanong dyan, sino maglalakas ng loob na litisin at patawan ng tamang kaparusahan etong si Duterte. Kaya nga mga kababayan, ang pinakamainam kasi dyan, dapat payagan na ng Pilipinas na pumasok ang ICC dito sa ating bansa para maimbestigahan etong mga politikong ito na ginagamit yung impluwensya para hindi nila mapanagutan yung kanilang mga krimen na ginawa o yung kanilang mga kasalanan na ginawa nung sila ay nasa kapangyarihan pa. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Talaga naman, puspusan na kinakarir ng ating mga judges. Ganyan naman ang sitwasyon. Bakit papakialaman? Di sirain na natin lahat ng korte natin. Napaka-insulto naman yata sa ating soberanya kung manghihimasok pa sila. Matagal na tayong ininsulto. Panahon pa ni Duterte nung hindi niya sinunod yung due process, yung batas, at ipinag-utos niya yung pagtumba sa mga kababayang Pilipino natin, doon pa lang ininsulto na ni Digong mga kababayan ang pag-usad ng batas sa bansang Pilipinas. Doon pa lang binastos na ni Digong yung due process na sinasabi. Ano pa ngayon yung sinasabi niyong insulto? Kaya nga mga kababayan, ang mahalaga dyan, papasukin ng ICC, litisin tong mga taong ito at kung sila'y walang kasalanan, absuelto naman sila. Kung sila'y may kasalanan, hindi kailangan pagbayaran nila. Kasi noon pa yan mga kababayan, panahon pa ni Duterte, nung pinagtututumba yung mga kababayang Pilipino na pobre na katulad natin, doon pa lang tinapakan na yung ating due process. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Higit sa lahat, hindi na tayo member ng ICC. Wala na tayo dyan sa sinasabing Rome Statute, kung saan, apakaliwanag, kapag walang korte, tsaka lang sila papasok, buong-buo naman ang hudikatura natin, ang gagaling pa ng ating judges. Ang tanong, sino maglalakas ng loob na imbestigahan etong si Digong? So sa madalit salita mga kababayan, yung pinupunto dito ni Senator Amy Marcos parang ayaw niya na kuhanin ng ICC mga kababayan etong si Digong at imbestigahan ng ICC etong si Duterte. So iisa lang yung tono nila ng kampo mga kababayan itong si Duterte. Ano po, pero maliwanag naman din mga kababayan na ang Pilipinas na nagkakaroon na ng kaliwanagan dito sa isyong ito na ang Pilipinas na ay handang makipag-usap sa International Criminal Court. So siguro sa mga banda-banda dyan mga kababayan, baka magulat na lang tayo, isang araw ang Pilipinas nakabalik na ulit sa pakikipag-alyansa dyan sa ICC. So ngayon, kung titingnan po natin, ang sinasabi ng kampo nitong si Duterte, wala daw jurisdiction ang ICC kasi nga naman, umalas ang Pilipinas dito po sa ICC. Pero, at least ang maliwanag dito, nagsalita ng DOJ na bukas ang Pilipinas makipag-usap sa International Criminal Court. So abang-abangan na lang natin yan mga kababayan. At ngayon, punta naman po tayo dito sa last topic po natin, na kung saan mga kababayan, unti-unti nang nabibigyan ng kaliwanagan kung bakit nga ba tuwing dadaong yung ating mga sasakyang pandagat dyan sa West Philippine Sea mga kababayan at magdadala ng resupply materials dyan po sa BRP Sierra Madre, di ba dati nagtataka tayo kung bakit agad-agad natutunugan ng mga Chinese Coast Guard etong ginagawang aksyon natin tuwing magdadala tayo ng resupply materials. So ngayon mga kababayan, pakinggan po natin etong nakita nating balita galing po sa UNTV News na kung saan daw pong 5 nahuling umano'y Chinese spy matagal na daw nagmamanman
sa mga barko ng Pilipinas, mga kababayan, ayon po mismo sa Armed Forces of the Philippines. Ibig sabihin, kaya pala nakakapagtaka. Bakit tuwing magdadala tayo ng resupply materials, lagi na lang nahaharang, mga kababayan, at lahat ng diskarte ng ating mga law enforcer sa pagdadala ng mga resupply materials nahaharang po ng mga Chinese Coast Guard. Yun pala naman, mga kababayan, eto pala mga Chinese spy na nahuli na ito, di umano, matagal na palang nagmamanman dito sa ating bansa. So ibig sabihin, mga kababayan, siguro eto mga Chinese spy na ito, panahon pa ni Duterte, na andito na po sa ating bansa, mga kababayan, hanggang sa napaupo na etong si PBBM. At kung hindi dahil sa mga Duterte, siguro di umano hindi makakapasok, mga kababayan, etong mga ito dito sa ating bansa. So ngayon, pakinggan po natin ito nakita nating balita. Matagal nang palaisipan sa sandataang lakas ng Pilipinas kung paano agad nalalaman ng China ang mga isinasagawang rotational and resupply mission sa West Philippine Sea. Pero nasagot ito at nakumpirma ang kanilang hinala kasunod ng pagkakahuli sa 5 umano'y Chinese spy nitong January 24 at Ay, nandyan ba si Ma'am Wana? Ma'am Choy-Cheer, comment mo ha. Mega love shoutout kay Ma'am Dolly Babes ha. 25 na sangkot sa pagsasagawa ng intelligence surveillance and reconnaissance operation o ISR sa mga naval stations sa Palawan. Kung real time po yun, alam nila kung saan yung mga barko natin, alam nila kung anong oras umalis. Kaya nga po pala, no, we were wondering at first, a few years back, kung bakit tuwing nagre-resupply mission tayo, pag alis pa lang nung barko natin, alam na nila. No? Kaya nga. So, we found out that Tsaka mga kababayan, siguro hindi lang 5, hindi lang yan yung mga bilang ng mga Chinese spy na nananatili pa dito sa ating bansa. Baka siguro, mga kababayan, mas marami pa. Ano po yung bilang ng mga yan na nagtatago at pasimpleng kumukuha ng mga larawan at mga impormasyon dito po sa ating bansa. Kaya nga, mga kababayan, dapat magkaroon ng panukalang batas dyan na kung sakaling mapapatunayan na yung mga taong yan, totoong mga espiya, mga kababayan, at yung mga mahuhuli pa at yung mga Pinoy na nakikipagsabwatan sa mga yan na nagtatraidor dito sa ating bansa, dapat bigyan ng kaparusahang kamatayan yung mga yan. Ano po, dapat may death penalty sa mga traidor na katulad ng mga yan at yung mga spy na kumukuha ng impormasyon at inilalagay sa alanganin ang bansang Pilipinas. Dapat may parusang bitay na kamatayan sa mga yan. Ano po, para hindi pa marisan, especially ng mga kababayang Pilipino natin, hindi tularan yung mga Pinoy na nakikipag-negosasyon, nakikipag-ugnayan, nakikipagsabwatan dyan sa mga dayuhan para pabagsakin ang bansang Pilipinas. Ano po, ipagpatuloy pa natin. from the very start, ay namomonitor na pala nila. Real-time at 24/7 ang ibinabato na impormasyon na nakukuha ng mga Chinese sa pamamagitan ng mga military-grade surveillance camera na high resolution, solar-powered, Wi-Fi equipped at may night vision capability. Hindi lamang isa kundi marami pang CCTV ang natuklasan na inilagay sa Hulugan Bay sa Palawan kung saan nandoon ang Naval Detachment ng Philippine Navy. At maging sa Buliluyan Port na karaniwang jump-off ng PCG kapag nagkakaroon ng RORE mission. Ayon sa AFP 20... Siguro mga kababayan, yung mga EDCA site dito sa ating bansa, siguro bawat EDCA site, mga kababayan, may mga nagmamanman na dyan ng mga Chinese spy. Hindi ko naman nilalahat kasi, mga kababayan, may mga kaibigan din tayo ng mga Filipino-Chinese, yung talagang Pinoy na may lahi lang na Chinese at mababait naman sila. Kaso ang sa atin kasi, mga kababayan, yung pinipinpoint natin dito, yung mga pure Chinese na ganito na talagang kaya pumunta dito sa Pilipinas para maging espiya at pabagsakin ang Republika ng Pilipinas. Yan yung inaano natin dito para maliwanag lang ha, kasi baka ma-misinterpret nung iba. So ngayon, kung titingnan natin, mga kababayan, siguro yung mga ano natin dyan, yung mga base militar natin dyan, yung mga EDCA site, baka may mga nakatanim na dyan na mga Chinese spy at nag-iispiya na kung ano yung nagiging galaw ng ating mga law enforcer. Kasi, mga kababayan, kita nyo, etong 5 na nahuli na to, kada 24 hours, real time, nagbibigay ng impormasyon dun sa mga Chinese official. Kaya pala nalalaman agad nila yung nagiging diskarte at galaw ng ating mga kasundaluhan, especially kapag nagdadala ng mga resupply materials
dyan po sa BRP Sierra Madre. Kaya pala noon, isip tayo ng isip mga kababayan, paano kaya nila nalalaman agad kung ano yung nagiging diskarte ng ating mga sundalo? Yun pala may mga nakatanim na mga Chinese spy na katulad nito. Ano po, ipagpatuloy pa natin. 2023 pa lamang, minamanmanan na nila ang mga ito. From the very start, Ano yun? Ano yung sabi? 2020? from the very start, Nila ang mga ito. Minamanmanan na nila ang 2020 ba mga kababayan yung sabi? ayon sa AFP 2023 pa lamang, minamanmanan na nila ang mga ito. from the very start, Matindi. ay namomonitor na pala nila. So we did not just find this one CCTV. Marami pa hong nakalagay. No? Meron kaming nakita at least 4 pa na mga CCTV na nakakalat po dun sa Ulugan Bay. O, di ba? No? So, of course, we were alarmed by this. Kaya't as early as 2023, 2024 ay talagang nagmamanman na po tayo dyan. Maging sa Maynila at Subic, naglagay din sila ng CCTV camera. Pero Diba? hindi pa tukoy kung saan eksaktong ipinapadala ang mga nakukuhang video. Sa tulong ng intelligence operation ng Armed Forces of the Philippines at National Bureau of Investigation, na suportado ng extrajudicial confession ng mga saksi kung saan pumupunta ang mga nahuling sospek. Nahuli ang 5 sospek sa Naiya, Binondo, Intramuros at Dumaguete. May kaugnayan din umano ang mga nahuling dayuhan sa grupo ni Deng na nahuli noong January 17. This is perhaps just the So, ibig sabihin, etong yung isang nahuli nung nakaraan mga kababayan na nakipagsabuatan doon sa 2 Pinoy or nakipagsabuatan yung 2 Pinoy doon sa isang tao na nahuli, eh may kaugnayan pala doon sa 5 na mga Chinese spy na nahuli nito lang. Ibig sabihin, marami pa yung mga yan. Hindi lang yung 6 na Chinese spy na yan at yung 2 Pilipinong nakipagsabuatan, kung hindi, meron pa yan at meron pa yung mahuhuli. Mga kababayan, ano po, ibig sabihin, marami ng mga Chinese spy na naitanim dito sa ating bansa. Siguro mga kababayan, ng panahon ni Digong, nakapasok yung mga yan. Di umano, ipagpatuloy pa natin. tip of the iceberg. Marami pa ho tayong pwedeng mahuli Diba? na mga ganitong activities, no? And we are in the process of also building up the intelligence against this. Sa video na nakuha ng National Bureau of Investigation na may petsang November 2, makikitang nagpapalipad ng drone ang mga Chinese at kinukuhanan ng video ang mga barko ng PCG at Philippine Navy na nakahimpil sa Palawan. Kabilang sa mga minamanmanan nila sa Palawan ang Naval Detachment Oyster Bay sa Puerto Princesa, Coast Guard Station, Antonio Bautista Air Base, Del Pilar Naval Base at Dockyard ng Philippine Navy. Naglagay po sila ng CCTV camera, a high-resolution solar-powered camera na nakapokus po sa ating dagat kung saan dumadaan yung mga barko natin papunta sa West Philippine Sea at bumabalik. So monitored po. Kaya napansin niyo po siguro, magdadala pa lang ng food supply ang ating mga barko, may nakaabang na dun. However, Diba? this group Kaya nga mga kababayan, sa mga darating na mga susunod na eleksyon, especially yung darating na Mayo 12, maging matalino kayo. Huwag na huwag kayong magluluklok ng mga pro-China. Especially yung mga lalo na pag dumating yung 2028 presidential election, huwag na huwag ninyong iluluklok yung pro-China. Kasi ngayon nababawasan na sila eh. Yung mga spy nababawasan na dahil nahuhuli sila. Unti-unting nahuhuli at unti-unting nalilinis ang Pilipinas dun sa kamay ng mga Chinese mga kababayan. So ngayon, kung magluluklok kayo ng pro-China na presidente, patay na naman ang Pilipinas. Mga kababayan, tandaan nyo yan. Etong mga nahuli ng mga Chinese spy na yan, baka pag dumating yung time na maging presidente, di umano si Vice President, baka magsilaya yung mga yan at tuloy-tuloy yung operasyon ng mga yan. Especially yung mga businessman na nagninegosyo na ang negosyo ay pogo na illegal. So siguro tuloy-tuloy ang ligaya ng mga yan kapag si Sara Duterte
ang naging presidente. Kaya pag-isipan nyo ng maraming beses kung dapat pa bang ilagay sa posisyon, especially yung mga tatakbo ngayon 2025, ano po, midterm election, dapat ang iboto ninyo hindi yung mga pro-China para walang magprotekta sa mga Chinese spy na ito at dun sa mga kasamahan pa nila. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Was seen frequenting Ulugan Bay, Puerto Princesa, and they were conducting aerial surveillance and reconnaissance, collecting imagery intelligence on the Naval Detachment Oyster Bay, or NDOB, in Barangay Bahili. This detachment is part of the Philippine Navy's Naval Forces West, or NAV-4 West, and is strategically positioned near the South China Sea. Samantala, kahapon January 31, binasahan na ng sakdal si Deng Yuanqing at 2 Pilipino na kasama nito na nahuli ng NBI at AFP noong January 17 sa Makati City dahil din sa pang-espiya sa mga mahahalagang infrastruktura sa bansa. Grabe, Not guilty plea ang kanilang inihain sa korte. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kaya dapat talaga mga kababayan, mas lalong paigtingin yung mga susunod na panukalang batas. Kung pwede nga lang maghain ng panukalang batas mga kababayan na death penalty sa mga mahuhulit mapapatunayan na nagtraidor sa ating bansa, siguro madadala yung mga yan na magtraidor at makipagsabwatan sa mga dayuhan para pabagsakin ang Republika ng Pilipinas. Dapat nga talaga magkaroon ng ganyang klase ng batas. Kasi kung sa kanila nating gagawin yan, sa kanilang bansa mga kababayan, tapos mahuhuli tayo na nagmamanman, nag-iispiya at kumukuha ng mga impormasyon, mahalagang impormasyon sa kanilang bansa, baka parusang kamatayan din mga kababayan yung ibigay sa atin. Ano po, kaya dapat talaga magkaroon din tayo ng batas na katulad ng sa kanila para hindi na pamarisan yung mga ganyang klase ng tao na nagbibenta ng prinsipyo at handang ipahamak ang bansa para lang sa kakarampot na pera.